Magandang hapon mga kababayan. Nandito po tayo ngayon sa Mabulok, Dayas, Cebu City. Mga kababayan, magko-comment po tayo sa Senate hearing tungkol sa war on drugs ng ating dating Pangulo. Pumunta si dating Pangulong Duterte at ngayon nagkasagutan sila Hontiveros at ngayon pa man nakakahiya pa rin, di ba? Wala nang maitanong si Hontiveros kasi palaging nasupalpal ng ating dating Pangulo. By the way mga kababayan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, pa-subscribe naman, pa-like and share ang ating video para naman madagdagan natin mga subscriber mga kababayan. So, at meron tayong feeding program mga kababayan. Kung gusto nyo tumulong, tumulong at bukasan yung kalooban, i-PM nyo lang ako mga kababayan kung paano. Kahit ano mga kababayan, basta mapasaya lang natin ang mga kabataan doon sa probinsya. Uwi kami ng December, so sana madagdagan ang ating budget para naman mas marami tayong mga kabataan ma-invite. Kasi konti lang ang budget natin mga kababayan. Nasa inyo kung bukasan yung kalooban. Yung bukas lang yung bukas lang sa inyong kalooban mga kababayan. So maraming salamat po mga kababayan. So by the way mga kababayan, ito na ang hinihintay natin. Nagkasagutan sila. Ngayon pa man si Rizal Hontiveros wala nagawa. Sinabihan siya kasi hindi mo alam, hindi ka naging mayor at hindi ka naging presidente at hindi ka naging prosecutor, kaya ganun ka. Kung naging mayor ka, alam mo ang problema ng iyong siyudad. Kaya ganun ako. Kung bibigyan ako ulit maging mayor, dublihin ko pa dublihon pa mga kababayan. Hindi naman tinanggi DDS daw. Sinong nagsabi dito? Ito ay mga balita lamang. Davao Death Squad. Bakit? Ito si Bato. Member yan ng Davao Death Squad. Kasi siya ang chief of police ng Davao. Hindi, katawa-tawa ang nasa loob mga kababayan. Parang pinaglaruan lang ni Duterte si Risa at ang si Dilima at itong yung isang pare. Anong sabi ni Duterte? Kung meron kayong ebidensya, nag-imbestiga kayo. Bakit hindi kayo nag-file ng kaso against me? Bakit hindi kayo nag-file? Hanggat ngayon wala pang na-file, puro na lang satsat. Bakit mga kababayan? Ito ba ang tamang forum? Ito ba ang tamang forum para napahayain ang isang tao? Kung gusto mo, file ka ng kaso para naman doon mo makita kung ano talaga ang napulot mong ebidensya. Ito ba ay totoo? Diba? Si Dilima naman, marami siyang ebidensya. Matumbato daw o Davao Death Squad, pero hindi pa rin nag-file. Sinabihan siya ni Jinggoy Estrada, Madam Senator, bakit noon sa panahon ni Noynoy Aquino hindi ka nag-file ng kaso? Dahil nasa inyo, ikaw ang makapangyarihan noon at pwede mo pagalawin ang NBI, DOJ at anumang kapulisan dito sa ating bansa. Bakit hanggat ngayon wala pa rin na-file na kaso? Bakit ganyan? Bakit nagkaganyan? Kasi walang ebidensya. Ang sabi din ni Hontiveros, sinasabi mo Mr. President na ito ay papatayin talaga kita. Sinabihan siya ni Duterte mga kababayan. Anong sabi ni Duterte? Salita yun.
Iba yung act of na talagang ginagawa mo. Iba yung sinasabi lang. Yung sinasabi, ito ba ay gagawin mo ng ebidensya na sinasabi lang? Bakit ako ba ang gumawa at ako ba ang kumatay dyan? Kung ikaw ay isang leader, kung sabihan mo lang ang isang mga criminal na umalis kayo rito, huwag kayong magtinda dyan, aalis. Ito ba ay matatakot sa inyo? Tingnan mo naging number 1 ang Davao sa buong Asia kasi takot. Talagang papatayin ko sila. Talaga. Harap-harapan na sinabi ni Duterte, o bakit hindi makareact si Risa Hontiveros? Kasi si Duterte ay isang judge. Alam na, pinag-aaralan niya bago siya magsalita. Pinag-aaralan niya kung ano ang dapat gawin. Yun ang diferensya, mga kababayan. Kapag ang tao may alam sa batas, hindi basta-basta yan. Taningnan, pinaglaruan lang ni Duterte si Risa. Ngayon tuloy napahiya si Risa. Napahiya tuloy. Kahiya-hiya. Kasi hindi nila alam ang problema talaga from the barangay to the city. Hindi talaga nila alam. Kung totoong alam nila, mag-mayor muna kayo para makilala nyo kung ano ang problema ng bansa, kung ano ang problema ng iyong syudad, kung ano ang problema ng iyong lungsod. Yun talaga, totoo talaga yan, mga kababayan. Totoo talaga yan. Diyan mo makikita kung ano talaga ang problema ng iyong bansa, ng iyong lungsod. Kung ikaw ay naging may nirape, may pinatay na walang kasalanan, pinuntahan lang si Nikita, inis na ang cellphone, lumaban, binaril, tapos anong nagbaril? Adik-adik, palaging lumalabas na sa kulungan. Ngayon, labas-pasok ng kulungan, labas-pasok ng kulungan, huli, pasok, pag lumabas. Anong gawin mo sa kanya? Walang pagbabago. Kahit nahuli na ang isang tao, ilang buwan nakalabas na, papatay at papatay na naman. Mang-hold up na naman, nahuli na naman, nakulong na naman, lumabas na. Anong mayroon bang pagbabago sa kanya? Ay dapat talaga sa kanya ano yan, yung birthday niya ilagay na sa November 1 yung birthday niya. Kasi palagi nang labas-pasok siya sa kulungan, pero wala pang pagbabago. Pero nakapagbibigay ng porhisyon ng tao, di ba? Porhisyon talaga. Kapag lumabas na ito ay nagbibigay talaga ng public enemy number 1. Ito ay napakadelikado. Dapat talaga ito papahingahin para wala na kang problema. Tapos ang problema mo sa syudad, di ba? Yun lang. So by the way, mga kababayan, maraming salamat sa inyo, mga kababayan. Hanggang dito na lang po. So patuloy po tayo, marami po tayong di-discuss, mga kababayan. Marami po tayong i-discuss. So hanggang dito na lang po, mga kababayan. God is good all the time. God is good. Bitching your kaninyong tanan, mga kababayan. Bitching your kaninyong tanan.